Maligayang Pasko po sa inyo. May mga nagtataka po, bakit hindi tayo laging merong service pag araw ng Pasko? Kahit anong araw mataon. Halimbawa, natapat ng Webes, natapat ng Miyerkules, ba't hindi tayo nagsa-service? Mangyari, ang Pasko po, ang kahulugan niya ay napakarami. At isa dyan yung love of God for families. And we don't want our services to be divisive issues among families. Hindi naman yung 100% member ng buong clan, member ng church natin eh. Not everybody in the family attends the same church. Kumisan, iba-iba pa nga relihiyon nila. Kaya ayaw natin na kung meron tayong pagdiriwang, yung mga members natin ay maobligang umattend. Dahil para magigilty sila pag hindi sila attend. Tapos in the middle of their Noche Buena or their morning, Christmas morning, aalis sila, iiwan nila yung families nila. Tuloy, nagdaramdam sa atin yung mga families nila na iniiwan nila just to be with us for a religious service. Dahil naniniwala naman tayo, ang dami-dami namang araw para tayo talaga mag-worship, mag-aral, at magturuan sa isa't isa. That's why we give way to the family. Nagbibigay daan tayo sa mga events na very important to the family. Ganon din yung mga Holy Week events. Hindi tayo gumagawa ng mga services dahil ang mga tao umuwi sa mga pamilya nila sa probinsya, ayaw nating hati ang loob nila. At siyempre, pag lagi mong sinike up na sa Lord ito, unahin ng Lord, atin talaga sila, pero wala sila doon sa family event. And it is not a good testimony to the families that our church activities divide them. Kaya tayo nagbibigay daan, marami naman tayo ibang pagkakataon para sumamba, para mag-aral. Paulit-ulit, kuminsan yung kwento ng Belen, paulit-ulit yung kwento kung paano sinilang si Jesus. Sa uladong na natin yan. Pero merong iba pang mahalaga, bagamat yan ay napakahalaga. Yung bakit isinilang si Jesus. Hindi kung paano, kung anong araw, anong petsa. We don't celebrate the birth date of Jesus. We celebrate the birth. So it doesn't matter kung anong date yan mataon o matapat. Pinagtatalo-talunan kuminsan yung mga yan. Anong date? Does it matter? Lagi kong sinasabi, gusto mo mag-celebrate ng March 4, di mag-March 4 ka, kaya lang wala ka kasabay. So it's a social convention na merong ganong klaseng date. Sinasabi ng iba, di ba galing niya sa isang pagan tradition na December 25th sa Europe noon, winter solstice is the longest night, and so they have these pagan celebrations. We say, well, there was a tradition before, pero hindi naman tayo ngayon nag-gather para ituloy yung tradition na yun eh. Ang ating ipinagdiriwang, yung diwa, yung ideya that the Lord was born. And why December 25 sa West, lalo sa Europe, merong ganong event? Because it's the longest winter night. And alam niyo, sa kahabaan ng winter, marami dyan na nalulungkot, nade-depressed. In fact, there's a lot of suicides even now pag winter. So yung mga tao noon, gumawa sila ng adjustment, itinataon nila yung mga festival nila sa kalagitnaan ng winter season para magkaroon sila ng something to look forward to. Kasiyahan, it's a coping mechanism of societies, of civilizations. But now, no matter what date it falls, in fact, dapat nga araw-araw nagsiselebrate tayo ng pagkakasilang ni Jesus. It's not the date that matters, it is the idea that the Lord was born. And it's not always just how He was born, what happened on that night when He was born, kundi bakit siya sinilang. Ano nga ba talaga ang mensahe ng pagkakasilang ni Jesus? Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Kaya may Pasko, because God likes to forgive us. God likes to restore our relationship with Him, at ang Panginoong Jesus ang naging daan, naging tulay sa nagkalayong relasyon ng Diyos at ng tao. Kung araw-araw, taon-taon, nagpapasko tayo, pero meron pa tayong iniingatang galit sa ating puso. Meron pa tayong mga kinikim-kim na sama ng loob. Meron pa tayong pinagtataniman ng galit. Meron pa tayong hindi kinakausap, kuminsan sa loob ng sarili nating bahay, habang kumakanta tayo ng Joy to the World. At kuminsan, kasamahan pa nga sa church, habang nagpupugad ang mga galit, sama ng loob at tampo sa ating puso, at nagtatagal siya doon, nababaliwala ang mensahe ng Pasko. Kasi ang Panginoon ang gusto niya tayo ay mapatawad ng Ama, magpatawad tayo sa isa't isa, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, kasi yung kakulangan ng pagpapatawad ay napakabigat na dalahin.
ng dibdib. Pag may galit ka, hindi makukumpleto ang iyong saya. Pag nagkikimkim ka ng sama ng loob, hindi makukumpleto ang iyong saya. Sa mag-asawa na may isa o pareho silang nagkasala sa isa't isa, pag hindi mo pinatawad completely, pero magkasama rin naman kayo araw-araw, matabang ang samahan. Mapakla pa nga, sayang, nagsama pa, kulang ang saya. Kaya ang itinuturo talaga ng Panginoong Hesus, pagpapatawaran. So yan ang atin ngayong challenge at kaligayahan sa celebration ngayon. I like you to think of people na meron kayong pagkukulang sa kanila at magpasya kayong humingi ng tawad in any form, in any way, para matapos na yon. At kung meron na kayo naman yung galit, kayo may sama ng loob, magpatawad na tayo ngayon. Bigyan natin ng kahulugan ng ating pagsasama-sama ngayon na makalaya tayo sa lahat ng uri ng bigat. Bakit? Magpatawad tayo kasi Pasko naman.